Nagulat ang sambayanan sa kalalabas lang na balita na namayapa na si Pope Francis nitong Lunes, bandang alas 7:30 ng umaga. Ayon kay Cardinal Kevin Farrell, malungkot na pinahayag ng buong pamilya ng Vatican na ang buhay ni Pope Francis ay inalay niya sa paglilingkod sa Panginoon at sa simbahan. Tinuruan niya ang taong bayan na isabuhay ang mga aral ng Ebanghelyo, ng katapatan, ng buong tapang at pagmamahal sa lahat ng tao, lalo na sa mga naghihirap at sa mga naaapi. Sinabi pa ng Cardinal noong Lunes na buong pasasalamat nilang inialay ang kaluluwa ni Pope Francis sa walang hanggang awa at pagmamahal ng Diyos, ang isang Diyos na may 3 persona. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang sabi ni Archbishop Diego Ravelli, Master of Apostolic Ceremonies, hiniling umano ng yumaong Pope Francis na gawing simple lang ang kanyang libing at walang kung ano-ano pang gaganapin. Idinagdag pa na mas bigyang diin ang pananampalataya ng simbahan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Bagamat biglaan ang balita, dahil noong Easter Sunday, pinagpala pa ni Pope Francis ang libo-libong taong dumalo sa misa sa St. Peter's Square. Masaya nitong binati ang libo-libong dumalo at ang milyong-milyong mga nanonood. Laking gulat ng lahat nang inikot nito gamit ang Portmobile ang paligid ng plaza at hindi na pinangunahan ang misa. Sa edad na 88, napagpasya na sa araw ng linggo ng pagkabuhay ay ipagkatiwala ang pagbigay ng misa kay Cardinal Angelo Comastri, ang retiradong Archpriest ng St. Peter's Basilica. Subalit marami ang nagtatanong kung bakit ganito ang kinahinatnan ng minamahal na Pope Francis, kung meron ba daw itong sakit o biglaan ang karamdaman. Subalit ang hindi alam ng marami ay mula pa noon ay hindi na tinantana ng mga sakit ang Papa. Taong 1957 pa ito nagsimula. Sa edad niyang 21 taong gulang, sumailalim na siya sa isang maselang operasyon sa bansang Argentina para tanggalin ang bahagi ng kanyang baga na tinamaan ng malubhang impeksyon. Mula noon, ang binatilyo ay madalas nang tinatamaan ng mga sakit sa baga, kahit pa sa mga taong ito ay nasa kumbento. Maingat na si Jorge Mario Bergoglio dahil sa kanyang kalagayan. Ilang simbahan ang pinaglingkuran ng lalaki at daang-daang mga pari ang naging kaibigan nito. Hanggang maabot nito ang paglilingkod sa Vatican at nang maging papa ito ng simbahang Katoliko. Nang nagkaedad si Pope Francis, madali na siyang dapuan ng sakit sa baga dahil sa pleurisy. Ang pleurisy ay yung palagi ang pamamaga ng manipis na parang balat na nakabalot sa baga natin. Kapag ito ay namaga, nagkakaroon ng impeksyon kung hindi maaabatan ng gamot. Pero kung malubha na, katulad ng lagay ng Pope, humihina ang pleura tapos kumikirot. Bukod dyan, madaling dapuan ng sakit. Na-admit siya sa Agustino Gemelli Polyclinic Hospital noong Biyernes, 14 ng Pebrero ngayong 2025, matapos siyang dapuan ng matinding bronchitis. Ito naman yung pamamaga ng mga bronchiole sa baga. Ang respiratory crisis ay nauwi sa doubling pneumonia o impeksyon sa baga. 38 araw siya sa ospital, ang pinakamatagal niyang pagkakakonfine sa loob ng 12 taon nitong paglilingkod sa simbahan. 18 ng Pebrero, lumala ang lagay ni Pope Francis sa ospital. Ikinabahala ng mga naglilingkod sa Vatican ang nakitang biglang pagbabago sa kanyang itsura, na tila mas tumamlay ang kalagayan.
Sa mga sumunod na araw ay walang tigil na sinuri ng mga doktor doon at na-diagnose na may bilateral pneumonia. Pagkalipas ng higit sa 1 buwan, nagbalik siya sa kanyang tirahan sa Vatican, sa Casa Santa Marta, at doon ay pinagpatuloy ang kanyang pagpapahinga. Pero dahil malubha ang kalagayan nito, bukod pa sa kanyang edad, nahihirapan itong lampasan ng pagsubok na dulot ng sakit sa baga. At ang ikinalulungkot ng mga Katoliko sa buong mundo, na mayapa ang Santo Papa ng Vatican. Marahil sa mga susunod na araw ay marami pang lalabas na balita hinggil sa mangyayari sa siyudad ng Vatican. Sa ngayon, ang napakalungkot na naganap ay dama ng buong Pilipinas. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.